Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawin ko na po itong initial review ko para dito sa sapatos na pinadala sa akin ni Chowdan. Ito yung Chowdan Feng PB3 Pro Enhance. So, ito po ay meron na ngayong 75 kilometers mula nung ginamit ko. At ginamit ko na po itong sapatos na to sa mga shorter distance na takbo natin. Majority speed session natin yon. Nagamit ko na po ito sa mga less than 4 kilometer pace at nagamit ko na rin po ito sa mga middle distance, 13 kilometers. At nagamit ko na po ito sa isang long run na around 32 kilometers na ang pacing po is around 5:28 pace na aerobic pace po natin. At ito pong sapatos na to ngayon, ginagamit ko po ito majority ng training ko para dito sa Milo Finals na paparating sa Iloilo sa December 7. In details, bakit nga ba PB3 Pro Enhance? Pag sinearch nyo sa Shopee, yung PB3, meron po ibang lalabas. Yun po yung older version ng PB series nila at yung po yung sinundan ng PB4 at ng PB5. So ito po is enhanced, ibig sabihin mas minodified po nila yung sapatos, mas in-improve po yung sapatos. Kaya tingnan natin kung talagang sulit ba yung improvement na ginawa nila dito sa PB3. Ito po sapatos na to, tumitimbang lamang po ito ng around 200 grams, more or less po, para sa isang US size 8 dahil yun nga, habi ko, hindi po talaga sila magkamuka nung kabilang sapatos at may konting-konting difference po yung timbang dun sa sapatos na to. Konting specs, ito pong sapatos na to 28mm at 33mm. Meron po itong 5mm drop from heel to toe. At ito pong sapatos na to, konting comparison, yung pong PB4 na paborito kong sapatos sa fast pace mula 21K pababa po ay merong 27mm dito sa forefoot. Makapal naman po ng konti yung foam niya sa likod which is 34mm. Kaya ito pong sapatos na to, nung nakita ko pa lang, sabi ko maaaring ito yung mas magamit na sa longest distance kaysa dun sa PB4. So yun, tingnan muna natin kung totoo ba na gano'n yung nag-experience ko dito sa sapatos na to. Ito pong upper material na to is jacquard mesh upper po ang tawag dito sa upper material. Single layer siya at breathable po talaga yung upper material ng sapatos na to. So yun, talagang manipis din po talaga at marami siyang butas. Yun. Ito pong sapatos na to, nagamit ko po to sa mga parte na umuulan din dahil after ng bagyo, nag-uulan po talaga. At lastly, nung 32 kilometers ng Sunday sa long run, talaga pong tigmak ng tubig at ng dumi itong sapatos na to. At yun nga po, meron pang nagmarka dito na hindi ko na talaga siya matanggal kahit anong gawin kong linis. Yung pakiramdam po niya, pag sinalat nyo, is hindi siya parang fabric or parang tela. Para po siyang plastic material yung pakiramdam mo. At sabi ko po sa inyo, hindi talaga siya nag-absorb ng tubig. Yun po yung maganda sa kanya dahil nung itinakbo ko siya ng 32 kilometers, nakauwi po ako na hindi nababad yung pa ako. Punta po tayo sa likod. Ito po, ay meron siyang heel support dito. Ayun, at dito sa heel part. At medyo kakaiba to dahil yung ibang mga race day shoe, wala po ganong support dahil talagang medyo pinapagaan nila. While dito, well supported po yung heel niya. Meron po siya ditong pull tab. Itong pull tab na to nakakatulong para madaling maisuot yung sapatos. Babatakin nyo lang ganyan. Kaso po, itong pull tab na to, isa to sa issue ko siya sa kanya. Lagi po siyang, pag sinuot ko na yung paa ko dito, lagi po siyang pumapasok rito na hindi ko po alam kung bakit pag ginagamit ko na siya. Kaya minsan, tinitingnan ko siya, nililingon ko siya, nakapasok po siya dito. Ito pong pull tab is made out of parang suede material. Parang leathery material po siya. Kaya medyo magaspang. Kaya po ang maaaring maging issue dito, pag pumasok siya sa loob, magkakaroon po ng rubbing, extra rubbing. Dapat sana is maayos or magkaroon po ng mas malapad pa. Silipin po natin, ito meron siyang bumper pad sa likod. Ito po maganda to para talagang yung sakong natin ay naka-in place talaga dito at hindi siya gagalaw at extra layer ng comfort dito. Maganda po itong likod niya. Ito, wala pong issue sa akin ng heel slippage. So, punta naman po tayo sa tang. Makita po natin lahat po ng PB series from PB4 to PB5, PB3, lahat po sila, hindi ko po maintindihan kung bakit ang lapad ng tang nila sa loob. Lahat po sila ganun. Ito pong tang nito, ito pong nakakita nyo parang green is suede material, parang leather material po siya. Ito po ay mesh na parang tela yung pakiramdam nyo, fabric. Talaga pong maganda to, manipis. Ayan, talaga pong breathable itong tang. Wala po itong padding dahil race day shoe po itong
sapatos na to. Ang issue ko lang po dito, kung makikita po natin, ito po. Pagdating po niya sa loob, malapad po yan, hanggang dito po yan, magkabila. Lagi po ito, pag sinusuot ko sa loob, lagi po siyang nagtutwist ng ganyan. So, pag po nagkakaganon, hindi po ako komportable hanggat hindi ko siya naayos na pumantay dito. Kumbaga sa pakaramdam mo po kasi talagang nakalupi dahil alam mong parang kumapal. So, parang nakaka-irritable po sa paa natin. Pag ganun yung pakaramdam na pakaramdam mo hindi pantay, yung isa nakalupi sa loob, syempre, hanggat hindi ko yun naaayos sa loob, hindi ako tatakbo. Talagang medyo time consuming. Medyo sagabal po yung sobrang lapad ng tang. Kasi yung tang po niya hanggang dito po yan. Magkabila. So, hindi ko po maintindihan kung ba't ganun kalapad lagi yung tang nila. Overall, maganda naman po, lalong-lalo na yung material nito. Yun lang po, ang konting issue ko, itong sa pull tab and dun sa tang na laging tumitiklop. Punta naman po tayo dito sa midsole. Ayun na, ito na yung masayang part. Ito po ay dual density na Kung Fu Pro. Kung Fu Pro, ito po yung gamit nila sa mga premium shoe nila. Mas malambot, mas matigas. Ginagawa po yon, yung isa para sa cushioning at responsiveness at yung isa po para sa pagiging stable ng landing ng sapatos. Ano man po yung masasabi ko, unang gamit ko po rito sa break-in period dahil habi ko, ang ganda nitong mas makapal yung forefoot niya. So excited talaga ako kung ito bang sapatos na to pwedeng gamitin sa more than 21 kilometers na race or na training, parang ganun. Unang gamit ko po rito, 2 kilometers warm up, and then dahil syempre gusto ko na matesting agad sapatos, ginamit ko po siya ng 4 kilometers na walang 4 na pacing. Ayun, nasa Strava naman po natin yan. At masasabi ko po, dahil break-in period siya, pag less than 4 minutes per kilometer ang pace nung araw na yun, talaga pong nagkakaroon siya ng konting hotspot sa talampakan ko sa kanang paa. So, ako naman, syempre naintindihan ko naman na syempre hindi pa lapat yung sapatos para sa paa ko. Hindi pa lapat yung paa ko doon sa insole na syempre marami pang dapat i-adjust. Talagang nagbibigay tayo ng break-in period sa sapatos. So, after naman po doon, ginamit ko to sa threshold pace around 4:18, 13 kilometers. Wala naman po akong nararamdaman na hotspot dito sa sapatos or yung papunta sa hotspot. So, komportable na po siya sa akin para dun sa ganong klaseng pace. At nagamit ko na po siya sa isang long run na 32 kilometers nitong Sunday. Yan niya. Ang pacing ko naman po noon, aerobic pace, around 5:28 kilometers. Wala po akong masabi na pangit dito sa responsive ng sapatos kahit sa ganong klase ng pace niya. Responsive po at ito pong midsole nito is lagi kang bibigyan ng pakiramdam na masarap i-landing ng forefoot dahil medyo mas makapal po. Alam mong mas may suporta at mas may bounce yung parte nitong forefoot. Kaya masarap siyang gamitin sa forefoot landing. Pero sa mga baguhan, ingat-ingat po tayo sa forefoot landing siya. Pag forefoot landing, lagi nyo pong isasayad yung heel nyo after. Para po hindi ganong mapuwersa yung Achilles tendon natin. Ito naman po yun after ng 32 kilometers. Kahit medyo mabagal yung pace, wala naman po ako naramdamang masait sa legs ko. Okay na okay po yung pakiramdam po ng legs ko after nun. Ito pong midsole, talagang masasabi ko po na kailangan nyo i-break in para mas maramdaman nyo po yung lambot tsaka yung responsiveness ng midsole. Dahil hindi ito yung on the spot na sapatos na pwede mong itakbo agad. So yun nga, sabi ko ngayon okay na siya at talagang maganda yung pagka-break in ng sapatos na to. Punta naman po tayo sa ilalim. Ito po ay merong carbon fiber plate. QR plate po ang tawag nila dito. Ito po ay naka-sandwich dito. Full length carbon plate po ito. At masasabi ko naman po na talagang medyo stiff yung carbon plate. Kaya talagang tama lang na i-break in period po natin itong sapatos na to. At masasabi ko po, nakakatulong talaga yung carbon fiber plate nito sa extra propulsion. Pero para sa akin, mas malaking tulong talaga yung pagbalik ng form ng sapatos para sa susunod nating strides. Yun po kasi talaga yung main purpose ng carbon fiber plate para mas mabilis nakakabalik yung form ng sapatos para sa susunod nating step. At isa pa, bibigay talaga siya ng stability. Dahil po pag masyadong malambot din yung midsole, nagwawobble din naman po yung sapatos, pwedeng mag-twist, pwede kang magka-injury pag napasama yung apak mo. So, yun po talaga yung silbi ng isang carbon plate para sa sapatos. Punta naman po tayo sa ilalim. Ito po, nung nakita ko pa lang
QASU. Ito po yung same design at same material na ginamit doon sa Blade 1.5. Lagi po sinasabi, Blade 1.5, habi ko indestructible yata yung rubber outsole noon. Dahil sa sobrang dami ko na pang race doon na puro endurance race, masabi ko po na syempre minsan mabigat na yung paa mo sa endurance race, saludsod na yung paa mo pag landing, pangit na yung landing mo. Still, matibay po yung gantong klase ng rubber outsole. Hindi man po ito yung pinakamakapit dahil tinan nyo po, wala siya ganong butas. Ito lang pong parang QD na to, yung thread pattern niya. Still, kung durability po ang hanap nyo sa isang sapatos, hindi mabilis maubos, ito pong rubber outsole na to is talagang subuko na po talaga. 75 kilometers, tingnan nyo po, ayun, may bawas na pong konti na wala na yung side niya ng konti dahil talaga pong napakatalas ng bypass road na ginagamitan namin dito. Dahil ako naman po talaga nagsusupinate. Pero sa kabila po, wala pong bawas yun. Ito pong kanan yung pinakikita ko lagi sa inyo para alam nyo na ito yung mas napupwersa sa akin. Ito halos wala pong bawas dito. Dahil maganda po yung positioning tsaka lagi naman po akong mid-foot to forefoot landing dito sa sapatos. Masasabi ko po dito sa sapatos, upper material, solid yung upper material jacquard na siya upper dahil breathable at the same time, hindi talaga siya sumisipsip ng tubig. Kaya hindi ka mag-aalala na baka mababad yung paa mo sa pawis or sa tubig. Pagdating naman sa midsole, responsive yung midsole. Kung pro talagang kailangan mo lang talagang i-break in itong midsole nitong nakalagay dito. At masasabi ko po na maaari talagang tumapos itong sapatos na to ng 42 km na race dahil dun sa additional na midsole niya sa may bandang forefoot to. Saan ba tugmang gamitin itong sapatos na to? Pwede to sa speed session natin, interval tempo. At yun nga po, especially sa race day, pwede itong sapatos na to. Ang tanong, beginner friendly ba itong sapatos? Oo naman po. Naghahanap kayo ng unang carbon plate nyo. Isa to sa pwede nyong ma-consider, lalong-lalo na po sa presyo niya na around 2,400 to 2,500. SRP nito po noon dati bago mag-sale is around 3,200. Ganun po yung naglalaro niya. Kaya kung nagustuhan nyo po itong sapatos na to, ayun, pwede nyo na pong i-grab yung opportunity habang naka-sale pa yung sapatos na to. Muli po, marami po salamat sa inyong lahat sa mga patuloy pong nanonood. Kung nagustuhan nyo po yung review natin, paki-comment po yung mga masasabi natin, paki-like po yung video. Mahalaga po kasi yun dahil nakikita po yun ng mga nagpapa-review sa atin. Muli po, maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo.